Itong awayan ni Marjorie at saka ni Gretchen, ito yata talaga yung pinakapunot dulo. Ito yung pinakaugat kung bakit ang dami nang nadamay dun sa family nila. Ganyan. So, parang mahirap mag-reconcile. So, ito na nga dumako tayo dito sa topic na to. So, top 5 dito sa mga controversial issues. Okay, dumako tayo dito sa top 5 kay Marjorie Barreto. No? Itong pag-widespread ng kanyang mga sensitive photos on social media, no, ayan. Ito kasi, kumalat ito nung may bali-balita na papasok siya ng politika. So, and this is one of the gestures na ginawa ng kalaban kung sino man, itong pagpapakalat nga ng picture ni Marjorie Barreto. So, dito sa makikita natin sa picture na ito, yung nakabuka ka si Marjorie. Naka-blurred kasi. So, hindi. Usually, yung mga picture na ganito nakatakip na, hindi na, wala na tayo nakikitang raw photo. Pero, nakabuka ka si Marjorie. Ayan. At kita ang kanyang private area sa baba. Pero, ang sabi, pinabulaanan ito na hindi daw siya ito. Pero, anong masasabi niyo mga kapopcorn? Siya nga ba talaga ito? Tignan nyo yung muka. Tingnan nyo kung si Marjorie ba talaga. Iyan. Sabi niya, no, that's not me. I would never do something like that. That's not my nature. Sabi niya. Pero sobrang liwanag kasi nitong photo na to. At marami talaga netizens ang nagsasabi na nagsisinungaling ka. Obvious na ikaw yan. She only had been able to lie at first. Nakalagay dito sa write-up. Because she had to protect herself and her family from the issue she was dealing with. Kasi nga dami niyang mga anak. Nung time na nilabas itong photo na ito ay mga bata pa yung kanyang mga junakis. Sabi niya, that was their plan to destroy me, to shame me, or to harm me. I don't purposely not tell the truth dahil gusto kong magmalinis or gusto kong palabasin sa tao na napakabuti kong tao at wala akong bahid na kahit na anong kasalanan. Hindi ko nilabas ang totoo para maprotektahan ng ibang feelings ng ibang tao, lalo na ng mga anak ko. So may point naman siya doon. Pero eventually nga ito ay inamin niya na siya lang nga talaga yung nasa picture. So grabe. Kakashock, di ba? Grabe talaga. Nakakatakot talaga ngayon, no? Pagka may mga photos ka, dapat i-keep mo na lang sa sarili mo yun, or as much as possible, kung papahawak yung cellphone mo, kung mo isi-send mo kani-kanino, yung mga photos na para sa'yo lang, for your eyes only, ganyan. Tapos, nung time na to, nagkakaigihan pa noon si Marjorie Barreto, si Marjorie Barreto at saka former Caloocan Mayor Enrico Echeverri nung time na yon. So, probably, naiisip nyo ba yung naiisip ko kung sino ang nagkalat nitong picture na to? O, sa atin na lang yan. So, dumako tayo dito sa top 4. Ito ang picture ni Gretchen kasama ang isa sa mga lalaki niya. Mga lalaki niya dahil sabi nila, while she is with Tony Boy Cuangco, na asawa pa rin niya naman hanggang ngayon, nakikipagrelasyon siya sa mga iba't ibang lalaki. Yun ang chika, ha? At nabasa ko nga yun din dito. At syempre marami din tayong nababasa mga ganyan-ganyan. Kalat na kalat kaya yan. So, dito sa photo na to, ang kasama niya dito ay si Estrada. My gosh, alam niyo ba, ang dami nag-speculate na parang naghiwalay si Tony Boy at saka si Gretchen dahil sa photo na to. Pero hindi naman naghiwalay. So, nung 2008, asawa pa rin niya si Tony Boy. She also allegedly had an affair with Dodi Puno, yung former Chief Executive Director ng Department of Public Works and Highways. Yun ang sabi sa news. Ang relasyon daw nila ay nag-last for 6 months. Pero wala nakaprove ng mga allegations na yon kasi sabi nila magaling daw magtago. Pero may mga ibang witnesses pero wala namang maibigay na evidence. Tapos, February 2008, Gretchen was also involved in a kissing scandal with Ricky Yabot in a resto bar. Ricky Yabot is the brother-in-law of Tony Boy and brother of his ex-wife, Denise Yabot. Matindi. Tapos 2010, nalink din siya with Derek Ramsey.
ang former boyfriend ni Angelica Panganiban. So, Gretchen teasing Derek seems to indicate that she wants to steal Derek from Angelica nung time pala na magkarelasyon pa si Angelica at si Derek, medyo tinitis-tis na niya, ganyan, inaakit-akit na daw niya si Derek. Although it was a joke, parang si Angelica medyo napikon. Tapos, nag-lead ito sa slight quarrel. Kung matatandaan nyo, no, sa ABS-CBN. Balikan nyo na lang. Sa ngayon, ay ang nalilink na lang sa kanya is si Atong Ang. No? For how many years, si Atong Ang lang talaga yung nakikita, namamataan na kasama niya palagi sa public. Tapos, ang dami nga nagsispekulate na may relasyon itong dalawa na to. Kasi syempre nga naman, imbis na yung asawa mo yung kasama mo, bakit ibang lalaki, di ba? Pati bibili ng cellphone, kasama ka, di ba? Sa mall, magkasama kayo. Although, wala namang signs na may relasyon, like, wala naman silang holding hands while walking, ganyan. Hindi naman sila sweet-sweetan. Pero, parang it's a clear indication for some na meron ngang relasyon itong dalawa na ito. Tapos, may statement itong si Gretchen sa estado ng current relationship nila ni Tony Boy. Sabi niya, he understands me fully, he loves me fully, and in his eyes, I can do no wrong. So who am I to complain? Life isn't perfect. Where we live right now is not heaven, you know, and I'm not the only one who lives an imperfect life. So parang inamin na rin somehow ni Gretchen sa statement na to na in an open relationship sila ni Tony Boy. My gosh. So, top 3. Claudine Barreto and Raymart Santiago beating issue. So, nagsimula to nung naghiwalay si Raymart at saka si Claudine noong 2013. So, as a result, yung mga kustodiya ng mga anak nila, si Sabina and Santino, pinag-usapan nila. Then, everyone was surprised na si Claudine ay naglabas ng mga litrato na may mga pasa-pasa siya sa katawan niya. Tapos nag-file siya ng kaso, Anti-Violence Case Against Women and Children Act of 2004 against Raymart. So sabi ni Claudine sa isang interview, for several years ganun ang in-injure niya, na she was a battered wife and tinatago niya ito sa kanyang friends and family. Ngunit, subalit datapwat, walang naniniwala kay Claudine sa kanyang statement na binubugbog siya ni Raymart. Tapos, sabi dito, it also did not come out in the medic when she filed a case against Raymart's violence. Tapos, when Claudine filed a lawsuit against Raymart, yung mga siblings niya mismo, which is si Gretchen, si JJ, at si Marjorie, ay na-upset dahil nagtaka kung bakit siya nag-file ng ganung klaseng affidavit. Na parang inisip nila na eto na naman si Claudine ay not in the right mind. Tapos yun pala, meron pala talagang mental health issues ito si Claudine. Pero para sa mga kapatid mo na may pinaglalaban sa korte, 'di ba? Dapat siguro parang panigan mo kung sino yung kadugo mo, syempre, 'di ba? Parang uso-uso talaga sa pamilya nila yung laglagan, ganyan, 'di ba? Kasi nakakaloka Alam mo na nga na may pinaglalaban yung kapatid mo, umabot pa sa korte, pero bakit ganun? Walang sumusuporta sa kanya na kapatid. Nilaglag pa siya. Nag-testify pa against her. Wala daw nung naghiwalay ito si Raymart at saka si Claudine, naging maayos daw yung buhay nila pareho, yun ang sabi. Matagal na tong write-up na to kasi nakalagay dito, nasa cast daw si Raymart, ongoing daw yung shooting niya sa ang probinsyano. So matagal na tong write-up na to. So, itong top 2 is, si Claudine Barreto daw ay hinaharangan yung pagpasok ni Julia Barreto sa showbiz. No, eto daw, nagbigay daw ng testimonya ito si Gretchen Barreto. Nakakaloka talaga na sa mga kapatid niya nang gagaling itong mga testimonya na ito na parang nilalaglag nila sa korte yung sarili nilang kapatid. So, doon sa testimony daw ni Gretchen, sinabi niya doon na ayaw daw talaga ni Claudine na makapasok ng showbiz ito si Julia. Parang hinaharangan niya, hindi daw niya gusto or somehow nagsiselos, ganyan, 'di ba? Kasi nga sa Star Magic, which is pareho sila sa ABS-CBN, 'di ba? Doon din naman doon din nag-boom ang career.
ni Claudine Barreto, di ba? Doon siya sumikat, di ba? Naging teleserye queen siya and everything. Ang dami niyang projects doon. Talagang alagang-alaga siya. Tapos, nung nalaman niya na doon pumasok yung kanyang pamangkin, parang tumaas ang kilay ni Claudine. Ganyan. So, yun ang statement na binigay ni Gretchen Barreto. Pero, according sa interview ni Tito Boy Abunda kay Claudine noong way back 2014, bakit daw ganon? Parang nilalayo daw lahat ng mga pamangkin niya sa kanya. Mahal na mahal daw niya lahat ng mga pamangkin niya sa kanya daw, lumaki lahat ng yun. Kaya imposible daw na magkaroon daw siya ng ganong feelings sa kanya mga pamangkin. Gustong-gusto daw niya na mag-succeed yung mga pamangkin niya dahil mahal na mahal daw niya yung mga pamangkin niya. Tapos sabi pa niya dito, ang statement niya, kay Marjorie ako pinakagalit kasi pinag-away kami ni Gretchen. I said some painful things to Gretchen which I will forever regret. I always made life easy for Marjorie but she killed me the day na tinanggalan niya ako ng karapatan na makita yung mga pamangkin na pinalaki ko. Nakalimutan niya ako. Yung ako talaga, I don't know her anymore. And you know, I grieved for her. Pinatay ko na siya sa buhay ko. I would never do anything to hurt my pamangkins. Wala akong ginawa kundi mahalin ang mga pamangkin ko kila Marjorie at Gretchen. Pero later on, nag-reunite si Gretchen at saka si Claudine, kaya nakita ulit ni Claudine yung pamangkin niya kay Gretchen which is si Dominic. So, naging okay sila. Pero, si Marjorie, ang tagal nila bago mag-reconcile. Pero, casual lang din yung pagre-reconcile nila. Hindi sila ganun ka-close compared before. So, anyway, dumako na tayo sa top 1. Ito yung pinakagrabe talaga. As in, kumapit kayo dito. Gretchen Barreto was disowned by her own mother and father. My gosh, sinong gumagawa niyan? So, ang issue dito on national TV. My gosh, on national TV. Dinisown siya ni Inday Barreto na kanyang ina. Nakakaloka. Sinong nanay ang gagawa nun, di ba? So, ito daw. Nagsimula daw ito dahil daw naubos ang pasensya ni Inday Barreto dito kay Gretchen Barreto dahil pinagtatanggol nila at mahal na mahal nila si Claudine. As in talagang nung may pinaglalaban si Claudine sa korte, nagagalit sila dahil nagsalita itong magkakapatid na to against Claudine. Na sinabi pa nila na nagda-drugs daw to si Claudine, di ba? Sinabi nila na wala sa katinuan to si Claudine. Although ito na din sa Inday Barreto, talagang sinabi din niya na not in the right mind ito si Claudine. Pero nagalit itong nanay na sinabi niya, bakit daw nagbibigay ng ganong testimonya si Gretchen against Claudine? No? Parang kasinungalingan din daw yung sinabi ni Gretchen na ayaw daw, na naiinggit daw, nagsiselos daw ito si Claudine na nag-aartista na ngayon ang kanyang pamangkin na feel threatened siya. Wala daw katotohanan yon. Dahil doon nagsalita daw yung nanay nila Claudine at nagsabi daw na ito si Inday Barreto, ang sabi niya, itong exact words niya. Sabi niya, bakit ka nagsisinungaling? First of all, sabi niyang ganon, si Claudine, ABS-CBN teleserye queen nung pumasok siya sa pag-artista. Nung panahon mo, ikaw ay ST queen lamang. Oh my God, para sa isang nanay magsalita ng ganun, sa anak din naman niya yun, si Gretchen. Pare-pareho lang naman yung mga anak yun. 'Di ba? Tapos, magbibigay ka ng ganung opinion, magbibigay ka ng ganung mga words, 'di ba? Sobrang nakakayurak yun, nakaka-devastate yun sa part ni Gretchen. Kakaloka. Kahit pa sabihin natin na pare-pareho silang may mali dito para sa isang ina, maging ganun ka sa anak mo. My gosh, I think it's a crime. Alam ko na kung saan nakuha ng magkakapatid na Barreto yung ugali nila na nanglalaglag. Kasi 'di ba, syempre pinag-ugatan nila yung mga magulang nila, nilalaglag yung mga sarili nilang anak, 'di ba? Nagdi-disown ng mga anak nila, 'di ba? So, kanino pa manggagaling 'yun? Kaya pala ganun ang ugali netong mga to. Katulad na nga lang nung isang beses nagpa-interview si Gretchen Barreto. Nagsabi siya doon na she came from a household na puno ng sigawan. Lumaki siya na ganun, which is akala niya normal yun. Kaya parang feeling niya, lagi siyang yearning for love, looking for love, ganyan. Kaya din siguro ganun na nangyayari sa kanya nila. Katulad nga ni Gretchen, di ba, ang dami niyang
naging karelasyon. Siguro talagang looking for love siya kasi in her own household, hindi niya naranasan yun. Kasi nga, ang pinopoint out niya doon, parang hindi gaanong mapagmahal yung mga magulang niya. Ang tema pa nga nung sinabi niya, parang selfish yung mga magulang niya. So, ito ang exact words si Inday Barreto nung dinisown niya si Gretchen. Sabi niya, I have always loved you as one of my own and always will. Talaga nawang one of your own talaga. Yan galing sa'yo yan. Kaloka. But love of my family belongs to the heart and not in the garbage can. I am letting go of a child now who never wanted me in order to save one who has always been there for all. Si Claudine, yung tinutukoy niya doon. Kasi sobrang pinagtatanggol niya si Claudine despite the fact na wala nga si Claudine sa Katinoan nung time na yon, nung nagkakaroon sila ng iringan ni Raymart, ganyan, nagkakagulo sila sa korte, wala siya sa Katinoan noon. Despite nun talagang mahal na mahal pa rin ni Inday. Favorite siguro ni Inday itong si Claudine. Tapos up to this day, medyo okay naman na ito si Gretchen, pero alam mo yon, syempre nandun pa rin yung sakit na naramdaman mo nung time na yun kasi shoota, kakaloka yun, 'di ba? Ma-disown ka ng magulang mo na pinablicize pa nila. Kaloka yun. Gusto ko lang mag-react at magbigay ng opinion na parang ang hirap maging part ng Barreto family. 'Di ba? Ako kasi lumaki naman ako na puno ng pagmamahal yung pamilya ko, ganyan. Although, nandyan yung time na very strict sila. Na-feel ko naman na minahal ako ng magulang ko. Pero alam mo yun, maging part ng ganito na, shoota, sarili mong magulang, kapatid, nilalaglag ka, my gosh, ayoko.